Honey, ready na ba yung food natin? Kasi nandiyan na yung mga bisita natin eh. Nako babe, hindi pa pwede. Oh, bakit parang mukhang stress ka? Parang pagod na pagod ka. Ano ba yung niluluto mo? Yung nilaga babe, hindi pa ready. Wala tayong papakain para sa mga bisita. Bakit? Ano bang naging problema? Ang kunat niya. Makunat? Kahit ilang oras mo nang pinakukuluan. Oo. Asa ba yung baka? Ayan siya! Anak ka ng baka nga! And here's the toy that we're going to review for today. This is McFarlane Toys Spawn Ultra Action Figure. And this one is si Saber, yung character natin. Makita nyo nga dyan sa kanyang clamshell. Sobrang luma na talaga. As in retro, as in classic, as in galing pa yata sa baol. Hindi lang dilaw yung clamshell niya, kundi brown na. Ganon ka-classic itong toy natin ngayon. Sa likod niya, nandun yung isang katutak na line-up ng Spawn figures natin. Grabe, ang dami. Ang lulupit niyan lahat. Kaya nga right now, i-unclam na natin yan. Pag natanggal natin siya sa kanyang packaging, I don't know kung may iba pang kasama kasi back-in-box na lang itong pinaka-nakuha natin na figure dito. Pero ganun pa rin, even yung clamshell niya sa loob, talagang brownish na rin. So ngayon, i-unclam na natin siya. And check muna natin yung pinaka-details niya. Yan, ganda ng texture niya kasi all over his body talaga may texture. Texturize yung pinaka-figure natin dito. Yan pa. And again, sulit yung mga details. Ganda ng mga details sa kanya. Even yung mga hairs niya dyan. Ganda. Ganda ng details niya. And para sa kanya, ang articulation, sa head niya, narorotate lang ng 360 ng ganyan. Wala nang up and down. Talagang as in parang ruleta lang yung ulo niya dyan. Sa arms niya, wala nang arms wide open. Wala siyang creed moment. Pero narorotate yung right arm niya, 360. Yung left arm niya, pwedeng mag-up ng ganyan and up ng ganyan. Sunod niyan, sa kanyang elbow, naro-rotate lang din. Parang ruleta lang din. And yung sa right arm naman niya, walang any articulation na dito sa kanyang elbow, sa right. After niyan, dito na sa kanyang kamay, dito sa right is naro-rotate naman itong part na to. Yan, dito naman sa left is hindi naman naro-rotate yung part na yun. Ang kulit paiba-iba. And then next na articulation niya, itong sa nipples niya, natanggal yung sa atin, pero parang ano lang siya, nakapatong lang siya doon sa pinaka-nipples niya. Sorry naman, Saber. Pwede kasing ma-up and down na lang natin galawin. Baka lalo pa siyang masaktan. Yan. Okay na yan, ganyan. Next is sa kanyang waist. Naro-rotate lang din ang ganyan. And yung kanyang legs, naro-rotate lang din ang ganyan. Ganun din dito sa kabila. Up and down lang na ganyan. Ang kulit ng mga articulation niya. Sa paa, wala na. Yung skirt niya, ang tigas. Sobrang tigas. Walang articulation. Yung buntot niya, pwede mo sigurong paganyan or nakaangat kung gusto niyo lang naman. Pwede. Lumalabas dahil sa kanyang mga articulation, parang meron lang siyang specific pose para ma-display mo siya. So yung paa niya is ganyan lang talaga yung tayo, and then yung mga kamay, yun. Pwede siyang up, wag na. Yan na yung parang pinaka-posing natin dyan. May gimmick naman siya kasi itong nasa shoulder niya, pwedeng maibaba yata to. Ayun, pwedeng maibaba. Jumalagkit na yung sa akin yan. Kadong mahaba naman dito sa likod. Pwede mo lang maiangat ng ganyan niya. Uy, may tumalsik pa. May makasama rin siyang accessories tulad netong marshmallow na natunaw. hindi marshmallow to. Mukhang marshmallow lang pero para siyang bungo or something. Yan kasi yung pinaka-details niya. Ganyan. And then red siya and something. Pero yan yung isa. And then ito naman yung isa pa niyang accessories na included. Di ko alam kung sword to or gun or bow or anything. Pero maganda naman yung pinaka-details niya. Itong bow na to, pwede natin siyang ilagay dyan. Yan. So parang dagdag accessories pala siya. So dahil nandiyan yan, pwede rin ba dito? Pwede rin naman dyan. Pwede rin ilagay dyan sa gilid ng horns niya or dito sa kabila. Bahala kayo. Pero sabi sa box, ganyan daw. And itong parang pinaka-projectile natin dito. Yan, okay. Pag ganyan pala ang pinakakabit niya. And then, pupull natin to. Spring-loaded siya. Uy, parang ano rin malakas din malakas din Try natin sa ating Spider Manga Clown. Fire! Oh, pwede. Para sa height dito ni Saber,
Height niya is around, well, hanggang ganyan lang naman yung tayo niya. Hanggang sa pinaka-tok-tok ng likod niya is around 6 inches lang siya. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating another retro Spawn, Clown, Manga, ating Figma Horse, knockoff version, ating Viking He-Man, ang ating Kong from Godzilla X Kong, New Empire, Lightyear, Buzz, Dr. Ellie Sattler from Hammond Collection, knockoff version, Marvel Legends Hulk, and ang ating MCF Doomsday. If you're planning to avail this retro Spawn figure natin na si Saber, ang price range niya is around 450 up to 850 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys na ang ating retro classic MCF Spawn Saber. What do you think of this? Toy, go for your, no for your whatever it is, please comment it down below. But for me, well, kinuha ko lang naman siya. It's because dahil sa overall look niya. Yung parang pinakahabol ko dito, yung buffalo look ng ating figure. Understandable naman talaga na pagdating sa mga retro, especially pagdating sa classic lineup ng Spawn MCF, di pa sila ganun katodo pagdating sa mga articulation. Usually talaga yan, basic mga articulation ang meron dyan. Yung labanan before sa mga figures natin, more on sa mga gimmicks. Overall, ako okay naman yung pinaka-details niya sa akin dito, kahit na medyo kulang yung articulation niya, yung playability niya medyo limited na. For me, at least, may mapagagamitan pa rin ako para sa collection ko.